ba yan? Yung Baterol? Oo. Hindi na uulan. Yeah. Wala pa yung natin eh. Yan sa bandang babayan. Nasa baba na yun. Wala pa nung iniian natin. Ganito yung ano, yung 899. Yan yun. Yung Double purpose. Pero mas maganda yung ano, yung nakaharap yung bulaklak. ay, yung bulaklak. Oh. Kaysa yung bulaklak. Ito yung na-order ko. Ganda. Kapag maganda na lang to, tsaka yan ako na lang. Ito. Ito maganda din. Nawala ng preno. Yung tone eh. Lamig. Lamig ng hamog. Ito yun, ano, ganito yun. Yung sinasabi yung binili ko. Pero mas maganda yung kapag nasa harapan mo. Yung bulaklak niya. Hindi, pwede na maibaliktad eh. Oo. Double purpose. Oo. English yun ah. Iba yung nakainom ng kape. Nakaka-English eh. Ipang mayaman daw, hindi nag-English na ako ba? Mangyayamanin. Ikaw pala nandun sa dorm ko. Ba't di mo dinala? Doon lang naman. May naglinis doon, mawala yun. Nandun sa pinakadulo. Nakalak ba? Nakalock, pero yung susi nandun sa labas. Sana i-lock nila dito. Tapos ko yung susi. Ito check naman nila dito. I-text mo na lang si tito mo na mamaya pag uwi i-message mo na para naka-alarm na na maalis yung susi mo.
Ano ba ito? Sino bida ron? Ayan, si ano. Pasensya na po, Dok. Hindi na po namin napansin. Sa Kaya yung cellphone na to. 2:30 Salamat na tapos po na tayo. siya. Nakuha ko po yung cellphone. Wala naman po pala siyang kausap. Baka nga nag-hallucinate siya dahil sa kondisyon niya. Kaya yan ay Pero parang alam ko kung pinadayag mo siya. Lahat tayo malalagay sa peligro. Eh, Dok, sino pong tatawagan ni Dr. Benitez? Wala naman po siya sa katinuan. Wala, hindi po yan. Baka doon ay wala. Pero meron siya kaya. Dami naman silang tindahan doon eh. Secure na warrant from the court? Now leave me alone kung ayaw niyong kasuhan ko kayo dahil hinaharas niyo ako. Mukhang seryoso talaga yung Giselle na yan na ipakulong ako. Pero tita, paano naman yung babaeng nakita ko? Dala niyo yung wig at wig ni mami yun. Pwede ba, Zoe? Ilan mo na yung tungkol sa wig na yan? Wala na ang mami mo. So move on. She's dead and she is not coming back. Yes, nakausap ko na si Zoe. And she's finally convinced Yeah. na patay na nga talaga si Moira. Fergus, bitawan mo ako! Fergus, ano ba? Wala! Tulungan niyo ako! Uy, bata! Sasaktan ako itong mga to eh! Sasaktan nila ako eh! Bata! Tingnan na na. Hindi ko hahayaang gawin nila sa akin. Ginawa nila sa'yo. I will. Yung may babae ba na yan? Papapagsakit ko ang mga Ayan, tanda. yung may babae na to. Papapagsakit ko silang lahat ng mas malalim pa sa hukay na kinalalagyan mo ngayon. Inatindi mo na silang obligasyon. Para akong tanga nag-aalala ako sa'yo. Yun pala, nakipagbandi ka lang sa ex mo. Tulungan niyo po ako, please. Ha? Pwede gawin. Gagawin ako naman sa tayo. Go, go! Yun, ang ganda ng view. Nagano kilo, 20 no? 20. Alin? Ni Polio. Hindi ko na tinignan eh. Katimbang eh, gano'n eh. Hindi siya malalaki. Bakit hindi sa 25? Sa lahat nila. Wala ko ito. Mas mo. Ala na ngayong ganyan hapon. Sa maga lang doon. Hindi mo na naman siya dapat ikaselos eh. Awa na lang ang nararamdaman ko para kay Carlos. Si Rodel. Naaawa ka doon? Hindi niya ka dapat maawa doon. Criminal yun eh. Karma niya yung nangyayaring yan sa kanya. Ay, sa tingin ko Pagdating po, natin sa susundin niyo na sa lang may po yung pugo, usapan busog niyo pa ng tayo. Huwag niyo na po munang bisitahin si Don Okay, Carlos. kabit ko Kasi lang aking totoo fan. naman po eh. Ano Hindi ba? natin alam kung ano pong kaya niyang gawin ngayon. Yan. Eh, paano si Harry? Eh, responsibilidad ko siya. Ay, ako na pong bahala kay Harry. Huwag mo na po siya isipin. Mahal pala yung cauliflower. Ilang kilo yung binili mo? 3. Dami naman. Attorney, ayoko Pabili mo mawala ng yan. animalyo. I know he deserves Dito ko lang ikababayaran pag Nagawa niya kasalanan. dinala mo. Magkano Jay, I raw? won't help him. 75. Attorney, kung nakikita niyo lang po siya 75 isang kilo. He's gone really bad. Nababaliw na po siya. 3 kilo yun. At natatakot po ako na hindi po kasi nila alam sitwasyon Gagawin kong 80, di itubo akong He might 15. not even survive. Baka mamatay po siya doon. Um, Attorney, kung hindi po siya pwede mo hospital arrest, baka po may Hindi ni siguro may dang papunta sa ulo ni Marcos. Dahil andyan lang sa baba na yan eh. Sa mental condition like that mo, pwede tayo mag-file ng insanity plea. At kapag napatunayan niya na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya makukulong. Ano lang hindi ako Pero, nagkakaroon. kinakailangan siyang dalhin sa mental institution. Dahil sa mukha. Okay lang ba yun sa'yo? Carlos, di ba nabubingin tinga mo? bababa. Ako'y nabibingin eh. Sorry babe, late ako. Sanay na ako. Kaya matagal na akong bingi. Ano? Maana ba yung pakiramdam mo? Katapos mo paalam sa mami mo. Hindi. Kasi ngayon wala na talaga akong pag-asa. Buhay pa siya. Wala na talaga siya. Kaya na talaga ako magbulang. Parang buhay pa si Moira. Buhay pa nga. Sino? Buhay pa. Yung Pinalabas fake lang dad ko, na. wala Oo. akong sa akin. O yung totoo kong
Medyo ano lang. Tayo lang ang tumatakbo eh. Kapatid. Ako may kapatid nga pero hindi na ako kilala. I'm all alone. Zoe, nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Meron kang ako. Ano ba? Baka may makakita sa atin. Ano gagawin yun? Sino makakit sa atin dito? Kaluluwa ng mami mo. Ano ba? Kailangan natin mag-ingat. Nang isang araw lang, muntik na tayo mahuli ni Tita Giselle. Tapos si Ken, kinonfront pa ako. Sino yung doktor? Gusto mo pa bang ngayon? Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka pwede makita. Hindi tayo pwede makita magkasama. Hindi pwede. Dahil masisira lahat ng plano ko. Igaganti ko pa si Mami dahil hindi pa nagtatagumpay lahat ng plano niya laban sa mga kanya. Diyan mo ako maasahan. Kung ano yung plano mo. Tumuhunti ka. Hindi mahuli. Nakatay ko isa. Kaya may isa pa eh. May asawa eh. May kabit. Ayan. Hindi ko Annalyn! nahuli. Zoe! Saan ka punta? Pupuntahan ko si Don Carlos. Siya lang ang pwede kong panghuli. Siya lang. Excuse me lang ha. No nurse ka rin? Ha? Ngayon na? Sige, wait lang. Wala, lagyan mo ng bubong na ganyan. May emergency ka? Mo. Oo, tinawagan ako ni Nurse Karen. Pwede ka pumunta rito sa Baguio kahit umuulan. Ako muna yung mag-check kay Don Carlos. Tapos update na lang kita. Talaga? Sure ka? Oo naman. Oh, sige. Basta mag-iingat ka. Unstable pa rin talaga si Don Carlos eh. Thank you ah. Sige. Hindi mo na kailangan magpagkap. Dito lang ako lang to. Dad, hindi mo na kailangan magpagkap. Magkakampi tayo, di ba? Dad, kung ano man ba pinaplano mo, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Dad. I know it. Nagpapagkap ka lang. Dad, please, itigil mo to. Alam ko nagpapanggap ka lang para matakasan mo yung mga kasalanan mo, please. Please, itigil mo na to. Itigil mo na to, hindi ka baliw. Please, itigil mo na to. Itigil mo na to. Bakit gusto ko sigaw? Bakit ka umiyak? Dad naman eh, itigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tama na. Hindi ka baliw. Please, itigil mo na to. Kilala kita. Nagpapanggap ka lang. Zoe. Ba't ka umiiyak? Sinaktan ka ba niya? Umiyak siya eh. Ay, hindi. Hindi. Umiyak siya eh. Naawa lang kasi ako sa kanya. Umiyak siya. Naawa kay Don Carlos? Di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Di ba nilampangan ni mami mo sa yate eh? Siya yung dahilan ba't wala ni mami mo tapos naawa ka sa kanya? Bakit hindi na ba ako pwede maawa? Oo, may kasalanan sa akin si Don Carlos. At hindi ko makakalimutan yun dahil hindi ko siya mapapatawad. Okay. At naging tao na din Hindi ako. gumagalit siya. Hindi naman bato yung puso ko. Wala. And for a time, Kaya naghihilangan ko rin si Don Carlos. nakapasok ko ngayon na nung nakahiga ako. Ngayon ng umaga. Sana naman mapabigyan ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. Sorry. Sure.
niya inasta ko kanina. Kaya wala na yun. Alam mo, naintindihan naman kita eh. Kasi nga, kahit si nanay naawa kay Don Carlos, eh, ang dami niya ng kasalanan kay nanay. Eh, kamusta ka na ba? Nabanggit sa akin ni Joy na pumunta ka daw ng sementeryo kanina. Hindi mo naman siguro inupa yung mamay mo, no? Hindi. Alam mo, Annalyn, tinanggap ko na wala na si Mommy para makapag-move on na lang ako sa buhay ko. Pero alam mo, I can still feel her presence. Alam mo, parang nanonood lang siya. Tinitignan niya lang ako. Siguro nga nandiyan lang siya sa tabi-tabi. Binabantayan niya ako kung may mga api pa sa akin. Kaya ikaw, Annalyn, huwag mo kong aawayin. Baka magpakita sa isip mo. Uy, Zoe. Joke lang. Sige na, balik na ako sa hospital. Sige. Sabay ba patog na? Saan galing? Pakibigyan na lang punto kay Doc Annalyn. Dinala mo dyan? Salamat po. Lynette? Dinala mo, tapos hindi mo napapatog to. Lynette, Akala ko meron siya. pasensya ka na sa inasal ko kanina. Meron siya. Congressman Nadala yun. na ako sa selos at pag-aalala. Congressman. Number 8 Pasensya eh. ka din sa mga nasabi ko. Kahit na ng congressman, number 8. Oo, lahat. Lapit lang talaga ako kay Harry. Sabi, baka congressman dito. Oo. About kay Harry. Noon namin Hindi pala May gusto sana ako sabihin sa'yo tungkol sa kanya. Nay, noon pumunta dito si Sarah. Sarah. Ano yun? Duterte. Nasa Bernal siya. Huwag ka Kung tayo sa ulo ni masyadong Marcos. Diyan sa taas na yan. Yan yung sa tabi ng tower. Harry, Sa tuya daanan, ano? Sabay na tayo. Wala naman. Wala na. Eksakto. Hindi na makakita Hindi eh. makikita. Bakit hindi natin siya tanungin? Oh, Kung di mo pupuntahan doon, di mo wala ka bang gustong makikita. sabihin kay Lynette? Tungkol sa plano niyo ng daddy niya. Bakit may ulo ni Mark? teka, ano plano? Hindi nabutan ni Jambi siguro yan, ano? Hindi. Meron ulo. Oo. Hindi. Ano bang plano? Gawa na Paano ni kung anong basagin yun eh? kayo Ikore. mag-usap na lawyer. Pinag-uusapan niyo kung paano hindi mapupunta sa mga Ikore. ng daddy mo. Ilan na naging presidente mula kay Kore? Ah, Totoo ba to, Harry? Si Kore, simulat si Ramos. Hindi ko po i-deny Si Biar pa ata. Ay si, oo. Oo. In a few days, madi-discharge siya and I don't want Biar. to end up in jail. Hindi ka ba nahiya Si Joseph. Pera. Hindi mo inisip ang tita Irene mo. Pinoy. Daw. Carlos is a criminal. Ilang beses kang naging presidente bago makita, di ba? Nagdalawang beses na presidente si Kore. Gloria. Siya sa kulungan. Oo, sabi ko. And I won't let that happen. Halo, tatlo pa. Para Dalawang bali Kaya nga kwan. gusto ko siyang madala sa mental Bali institution. 10 taon. Siguro itong baliw-baliwan ni Anim Carlos. saka apat eh. Gawa-gawa niyo lang para magatakas kayo sa batas. RJ, sandali. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo kay Harry. Huwag mo naman siya isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. At saka isa pa, baka nakakalimutan mo. Si Harry ang nagligtas sa akin noon kay Carlos. Kaya lumalakas ang loob niya eh. Kasi kinakampihan mo eh. RJ, hindi. Alam ni Harry na hindi ko siya kinakampihan at hindi ko rin siya kinukonsente. Alam din ni Harry na gusto kong makulong ang tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang walang alam. Puro ka na lang init ng ulo. Puro ka na lang haka-haka. Alam mo, RJ, mabuti pa. Umalis ka na lang muna, magpalamig ka. Bukas lang tayo mag-usap. Sige na. Ay ate, ano nga ng analysis? Thank you. Dala lang na sasakyan na lang. Ano ba kasi Dr. Rosogi? Nakalo ko Hindi niya yun. iniisip na ba yung mami niya? Nung nakausap ko siya kanina, oo daw. Pero joke kasi simple lang naman yan eh. Kung buhay na Ganito pala talaga dapat ang sundo. Pakita sa kanya. Well, if buhay pa si Moira, saan naman siya pupunta? Saan naman siya magtatago? Actually, isa pa yan. Diba? Tapos, baka may tumutulong sa kanya. Ano may kasabot siya? Sino naman?
e-bike yung minamaneho ko ba? Ala ko nadidinig. Ayun, nakakita rin ang sasakyan. Tagal natin ka na sinutundan. Dari, pasensya ka na sa mga nasabi ni RJ, ha? Tama naman po si Doc RJ. Dapat din yun na lang po siya pinagalitan. Totoo naman po eh. Makapal po naman talaga mukha ko. To think na may kasalanan si Dad sa inyo. Tapos naghahanap ako ng paraan para hindi po siya makulong. Makapal po talaga ng mukha ko. Hanif, hindi. Nagiging mabuting anak ka lang. Yun lang yun. Pero Tito Lynette, hindi na po ako responsibilidad. Lalo na't wala na po kayo ni Daddy. Alam kong wala na kami ni Carlos. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa'yo. Hari, ayokong masira yung buhay mo dahil sa mga nangyayari sa tatay mo. Kaya nandito ako para suportahan ka, para gabayan ka. Nandito lang ako para sa'yo. Tito Lynette, maraming salamat po. Dahil naiintindihan niyo yung desisyon ko. Pasensya po na nagkagulo po kayo ni Doc RJ dahil sa amin ng daddy ko. Hari, huwag mo nang isipin yan. Tsaka, napag-usapan na natin yan, di ba? Ngayon, ako naman ang makikiusap sa'yo, ha? Ang gusto ko, sa bahay ka muna. Huwag kang aalis, ha? Hindi ako papayag na mag-isa ka lang dun sa kondo mo. Lalo-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Huwag kang aalis, ha? Basta, makipag-ayos po kayo kay Doc RJ, ha? Because I know how much you love him. Kaya hindi ko lang po maiwasan mag-guilty. Lagi sa ngayon, huwag mo na lang muna isipin yung galit niya, RJ. Ako na lang bahala sa akin. Basta sa bahay ka, ha? Uwi na tayo. Tigilan mo na ako. Hindi kita tutulungan. Patahimikin mo na ako muna. Hello? Mama yan? Sumagot ka, hello? Hello? Ginagawa mo. Balik mo sa akin na may kausap ko. Kausap ko sa mga na. Ano nga ako? Masama-sama. Lagot ka. Nasaktan na naman si Lynette. Balik mo sa akin na. Kausapin ko si Moira. Masama yan si Moira. Lagot ka. Moira. Si Moira. Yan. Balik mo sa cellphone niya. Kausapin ko si Moira. Hindi lang talaga ako makapaniwala na mas pinapaboran ni Lynette yung hari na yun kaysa sa mga sinasabi ko. I'm just after her welfare. At hindi imposible na ginagawa lang ni Harry yun para lang hindi madala sa kulungan yung tatay niyang kriminal. Oh, Beng, could you please calm down? Isipin mo naman si Lynette. Siyempre, iniisip niya lang si Harry. Ito naman si Harry. Siyempre, iniisip niya lang ang daddy niya. Kung ano bang nakakabuti para sa tatay niya. Look, we both know that Carlos is a bad person. Kapote. Diba? But at the moment, he's not. Proper state of mind. Siyempre, ito naman siya.
yung gawa radyo niya. ka ako. O Beng, Sige, lahat naman ba? yan dumadaan sa proseso. Patay And I'm natin. sure the court is going to come up with a decision that's good for everyone Patay. concerned. Katulad ng gagawin ko ngayon. Magbababa ako ng memo to suspend the residency of Zoe sa Hindi ba Apex. Ate, bakit mo gagawin yun? O Beng, alam mo ba na nahuli ni Dr. Prado si Zoe na lumalabas ng Lady CR na may kasunod na lalaki? Obviously, meron silang ginawa sa loob ng CR na hindi niya dapat ginawa. So, kung ano man yung ginawa nila sa loob is definitely unethical and unprofessional. Ate, paano ka naman makakasiguro na may ginawa silang hindi maganda sa loob ng CR? Oh, Beng, the mere fact na may lalaki siyang kasama sa lady CR, yun palang mali na eh. Eh, meron bang ginawa sa loob ng cubicle that even makes it worse? That's why I'm investigating it. Ngayon, una bes na mapatunayan ko na meron silang ginawang hindi tama. I'm sorry, Obeng. Pero hindi nagagana ang tanyag card niya dito sa Apex. Ate, I'm begging you. Before ka gumawa ng action na makakasira sa pamangkin mo, let me talk to Zoe. Let me handle this situation first. Obeng, I'm sorry. Please, ate. Okay, fine. Sa kanya. Ikaw ang kumausap sa anak mo at disiplinahin mo ang anak mo. Dahil nung si Justin may kasalanan ginawa, Hindi siya bungat siguro. hindi ko kinonsinti. Sana magawa mo rin yan sa anak mo. Sir, ba't naman po ganun? Bakit po napabayaan na may katabi pong cellphone si Doc Carlos? Di ba naka-hospital arrest po siya? Pasensya na po, Doc. Hindi na po namin napansin. Baka kung sino na nakaiwan ng cellphone na to. Pasalamat na lang po tayo eh. Nung nakuha ko po yung cellphone, wala naman po pala siyang kausap. Baka nga naghahanap si Nature ng dahil sa kondisyon niya. Pero parang dala po kung pinadahil po siya. Lahat tayo malalagay sa peligro. Eh, Doc, sino pong tatawagan ni Dr. Benitez? Wala naman po siya sa katinuan. Miss, secure na warrant from the court? Now leave me alone kung ayaw niyong kasuhan ko kayo dahil hinaharas niyo ko. Natama tayo dyan? Oo. Ha? Ay, kumakayot na nalian. Tanghalian natin na squad, ano? Yun din lang tayo nagutom eh. Oo. Hindi ba yan? Hindi. Okay, pato. Renata eh. Tres Maria. Tama tayo. Tayo. Hindi na rin pala pumunta yung kotse. Kapag siya galahin natin. Sa kabilang bunga. Naunahan. Kain muna. Ha? Naunahan pa ako, Ivan.